Kinumpirma namin mismo kanina lang kay Vigor Mendoza, ano ba ang sakop ng order na ito ni Presidente? Gusto ko lang kasing maklaro eh. Ang sabi niya, specific lahat daw po ng public utility vehicles, meaning bus, jeepney, TNVS, airport taxi, lahat sakop nito pong freeze muna ho, no? Walang galawan sa pamasahe. Ito na po yung kumpirmado po kayong lahat. Ano ang inyong reaksyon ngayon? Nakakalungkot, Sir Ted, dahil parang laruan ito na bawi, anong tawag dito, yung bawi kung tawagin. Dahil nasabi na po ng ating Secretary Banoy at nai-announce na namin lahat, tuwan-tuwa ho, na sana, sabi ng aking mga membro sa Divisoria, membro namin sa Cagayan de Oro, sa Iloilo, ang sabi nila, sana matigil na, Sir Lando, yung mga pagkain ng aking mga anak ngayon ay puro noodles na lang, hinahaluan ko na lang ng malunggay, sabi niya, o kaya chay niya. Kaya inaasahan nila na makatikim naman daw sila sana na ngayon dahil madagdagan yung pamasahe na kahit nakulang yung piso, magtsatsaga na lang kami dahil wala naman kami magawa, Sir Ted. Kaya nakakalungkot na parang hindi desisyon ng tamang tao itong mangyari sa amin. Diretsahan mo, sinasabi namin na ganito dahil napakalaki kasi ang dagdag na presyo at ang nakakalungkot dito at sinasandalan na ng ating mga oil company yung deregulation law. Kagaya dito, nakatapat ako dito sa isang gasolinahan. Dati kahapon, 87 lang ang presyo nito. Ngayon po ay 99 pesos na po ang presyo nitong gasolinahan nito. So napakalaki ho. Yan ba diesel, Kalando? 87 lang kahapon. Diesel yan, diesel ha? Diesel po, diesel. Okay, go ahead. Ngayon po ay 99 pesos po ang presyo na niya ngayon. So halos ay ilang araw lang, kadideklara lang dahil Miyerkules kahapon po, di ba, Martes. Hindi nagtaas na, konti lang. So nagtaas na naman ngayon ho, mahigit 10 piso. Para ba itong batas na itong deregulation law na to, Sir Ted, pag paumanihin po yung sasabihin ko, hindi na po batas ang tingin ko dito, kundi gatasan tayong lahat nitong mga oil company dahil dyan sa gatas na regulation law. Kalando, ito po yung nandidiyan na. Ano ang balak niyong gawin ngayon, Kalando? Magmi-meeting kami ngayong tanghali po. Naka-schedule po kami ngayong tanghali po ang meeting namin after lunch. Kaya kasama namin ang mga buses, truckers dahil kahapon po, ang unang tumawag sa akin kahapon ay si Engineer Alex Yagi. Sabi niya, Padre, bakit naman ganito? Piso na nga lang ibinigay sa atin, iba'y nahawi pa. Ano ang sabi ni si Engineer Alex. Kaya kahapon tumawag yung mga taga Cagayan de Oro, taga Cebu, taga Ilocos Norte, taga Baguio, taga Isabela. Talagang nakakalungkot pong sabihin sa ere po, Sir Ted, na para lang daw silang inaasahan na ang kanilang anak madagdagan at mas masarap yung mabili nila na bigas. Inipi pa rin daw ang bibili na naman nila at talagang grabe, sabi niya, wala naman kaming mapunta dahil ito lang naman yung aming hanap buhay. Ito yung nagsasalita nito, Sir Ted, mga pangulo at sa driver-operator ng mga jeep. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.